See that you refuse not. At every time nakakapakinig tayo na tinatamaan tayo ng mensahe, na nasasaktan tayo, imbis na magalit, mag-isip-isip ka, bakit mo nararamdaman yung nararamdaman mo. See that you refuse not. Kasi yung palang nagagalit ka, something is wrong. Ayaw mong tamaan? Tanong, ba't ka kaya tinatamaan? Kaya, hindi ko i-specify ito, pero generally speaking, realities, relationships, responsibilities. So, hindi yung kabuuan. Habang nagpapatuloy tayo, may makikita kayong mga realidad. Example, yung realidad ng paghihirap sa buhay. Napilit gustong burahin ng prosperity gospel. Pag naging Christian ka, mawawala lahat ng... Oh, totoo ba yun? Realidad. Dahil ang atensyon ko, nasa preaching, wala na dito sa mic na sumasabit na pala. So, hindi ko na naalalayan. Realidad. Realidad na, bagamat Kristiyano na tayo, ang dami nating struggle sa buhay. Tama? Huwag mo sabihin sa akin, wala ka ng problema sa sarili mo. Pinakamalaking problema natin, mga kapatid, sarili natin. Realidad yan. Hello? Yung relationship natin sa Lord, hindi natin masustain. Gusto natin siyang mapasaya, pero most of the time, nananaig yung sarili natin na gusto natin pasayahin yung sarili natin. Tama? Kaya may mga pinag-uutos ng Diyos, ayaw natin sundin. Ano yung realidad? Kasi mas mahal natin sarili natin. Simple yung pinapagawa ng Lord. Ang tagal ng pinapagawa ng Lord. Ayaw mong gawin. Sino may problema? Ang Lord? Ang kulit-kulit naman ng Lord. Sabi ko, ayaw ko eh. O, bakit? Fear God, keep His commandments. For this is the whole duty of man. May choice ba tayo? Wala. Pero alam nyo, kaya pumapasok yung let us have grace. Bakit? Kasi yung sumunod sa Lord is a product of grace. Hindi naman tinatanong lang, Lord, sumunod ka kung gusto mo. Walang ganun. Kasi ang biyaya ng Lord ang gagawa at kikilo sa atin para gawin natin kahit yung ayaw natin. Hello? Kaya ngayong umaga, simulan na natin, every time nakakapakinig tayo, simulan na nating palitan yung tanong na, gusto ko ba to? Kasi ang katotohanan, wala tayong choice. Pag sinabi ng Lord, dapat sundin. Kaya yung mga nakatigil pa sa gitna, hindi alam kung ano yung gagawin, susunod ba o hindi, ang tagal-tagal na eh. Ang tagal-tagal na. How long will you hold between two opinions? Sabi ni Joshua. Hello? Let us have grace. Alam niyo kung ano sinasabi ron? Pairalin niyo biyaya. Hindi tayo karapat-dapat kasi most of the time, ayaw natin. O pues, umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Gawin natin. Even to the point, nakakalawanin mo sarili mo.
Kaya madalas sinasabi ko, tingin ka sa salamin. Tapos duruin mo yung sarili mo. Ikaw malaking problema ko. Mula ngayon, hindi na ikaw ang masusunod. Galatians 2:20, naalala mo, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. At para magawa natin yon, we need to have grace. Realities, relationships. Pastor, ang hirap palabanin ng sarili. Kasi palagi siya nananalo. Alam mo yung ba't siya palagi nananalo? Siya iyong ipinapanalo. Yun yung problema natin. Bias tayo. Papipiliin ka, Diyos o sarili mo. Hindi mo kailangan mamili. Automatic yun. Alam mo eh. Tagal na natin loloko sarili natin. Tinuturo mo ibang tao. Tinuturo mo yung mga pangyayari sa buhay mo na yun yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kapatid, ikaw mismo ang problema. Hello? Hindi komunismo, hindi imperialismo, hindi yung kung ano-anong mismo. Ikaw mismo ang problema. Kaya kasama sa pag-aaral natin, didiscuss natin yung realities, yung mga nangyayari sa mundo, pagyayanig sa mundo yan. Yun lang nagpasabog ang Israel sa Iran. Isa pang pagyanig na nangyayari sa mundo, yung lindol. Kasama na yung baha na dating hindi binabaha. Ngayon, di ba yung Mindanao? Bulacan? San Jose del Monte, ang taas-taas nun eh. Binaha. Nayayanig na mundo. Maraming mga Kristiyano ko no, tulog-tulog pa. Kaya, bubulabugin ko yung hornet's nest. Para mabulabog. Kaya, habang tinatalakay natin, realities, responsibilities, and relationships, andi dito sa Hebrews. Makikita natin pati yung kahalagahan, bakit tayo nakikinig ngayon. Bakit mo naririnig itong mensahe na ito ngayon? At bakit hindi mo kailangan magalit sa nangangaral? By the way, I'm not only speaking for myself, I'm also speaking for everyone who will stand in this pulpit na pwede maging target ng iyong galit. Pag may nagsalita rito, at sinalita yung ipinapangaral ng Panginoon na gusto ng Panginoon na maipangaral sa mga nakikinig, nadadagdagan yung target mo kasi para ka rin pala si pastor. Kasi walang ibang agenda yung tatayo rito kundi ipangaral ang salita ng Diyos. Walang ibang agenda. Ngayon, kung palagi ka nalang galit sa lahat ng tatayo rito, mag-establish ka ng sarili mong church na pwedeng ipangaral yung gusto mo lang. Hello? Para wag nyo maramdaman na pinapatungkulan lang kayo. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, bilang pagtupad doon sa kautusan ng Panginoon, teaching them to observe all things that I have commanded you. As a Great Commission yun. Walang choice yung nangangaral kundi ipangaral.
Sa Old Testament, yung mga propeta, palagi, ang preaching nila, nagsisimula, "Thus saith the Lord." Ito ang sabi ng Diyos. Kaya walang makapiyok. Why? Kasi yung kanilang sasabihin galing sa Diyos. Relationships, responsibilities. Habang tinutunghayan natin ang pag-aaral na ito, matutunghayan natin yung ating relationship, yung ating ugnayan, unang-una sa Diyos, ikalawa, sa ating kapwa, ikatlo, sa ating sarili. Kasi alam niyo kung bakit nababaliwala ang Diyos? Kasi walang ibang mahalaga sa isang tao kundi sarili niya. Isang palatandaan niyan, by the way, ng last days. Men shall be lovers of their own selves. Kaya bubulabugin natin yun. Kasi if you're someone who loves walang iba kundi sarili mo, something is wrong. Baka hindi ka papuntang langit. May ganun ba? Maraming ganun. Kaya magulo gobyerno eh. Hello? Imbis na manindigan para sa tama, naninindigan para doon sa safe. Safe. Para walang makaaway. It's not wrong na nasain mo na walang makaaway, pero kung maninindigan ka para sa katotohanan, may makakaaway ka. By the way, relationship between one another, between strangers, relationship between husband and wife. Why? Kasi hindi mo kailangan hintayin ng World War III para maranasan ng ang tunay na away. Mag-away lang kayo mag-asawa, hindi kayo magkakabate. World War III yun. Agree ba kayo? Yes. World War III. May 4 na ba? Hindi ako na-advise. Meron na palang nangyaring 3. Kasi kadalasan yung mga World War na mag-asawa, nakikita ko yung peace talk eh. Hindi ko alam na meron ng World War IV. Responsibilities. By the way, kasama dun sa relationship, yung pastor and member relationship. Pag-uusapan natin ngayon, pag nakakarinig ka ng preaching na ikinagagalit mo, ano yung dahilan bakit di ka dapat magalit? Kasi sa totoo lang, walang personalan yun. Trabaho lang. Why? Kasi ipagbibigay sulit namin kayo sa Panginoon. Yung dapat marinig ng miyembro na hindi ipinarinig ng pastor, may pananagutan yung pastor. Sa Old Testament, yung propeta na hindi ipinangaral yung dapat ipangaral, yung dugo nung nasawi, i-require dun sa kamay ng pastor, ng propeta. Anyway, so, nandito yan sa Hebrews. Sabi ko sa inyo, gusto ko isingit eh. Hindi ko isisingit. I-discuss ko ngayong umaga. Kaya kung matino kang miyembro, alam mo ba kung matino kang miyembro at masunurin sa Lord? Ang tawag sa'yo, corona. Hindi yung COVID, ha? Coronavirus. Hindi. Corona, crown. Kasi balang araw sa judgment, yung naging masunurin sa Panginoon, may kinalaman ba yung pastor dyan? Yes, siya yung nangaral eh. At dahil naging matapat yung pastor sa pangangaral na natutunan ng miyembro at sinunod ng miyembro, may reward yung miyembro. At yung mismong miyembro, corona ng pastor. Bakit corona? Bakit?
Kasi naging kasiyahan siya ng Lord. At dahil naging kasiyahan siya ng Lord, i-congratulate niya yung pastor. At kung ako naman yung pastor, sasabihin ko, wala yun. Malit na bagay yan. At doon magkakaroon ng kahulugan yung ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Papasalamatan ba ng Panginoon yung lingkod na naglingkod ng matapat? Hindi. Ano sasabihin ng lingkod? We are such an unprofitable servant. We have done that which was our duty to do. Ginawa ko lang kung ano yung dapat. Wala akong ginawang extra. Ginawa ko lang kung ano yung dapat. Huwag mong bawasan. So, ready na tayo. Bakit napakahalaga nito? Let us have grace. Verse 27. Verse 27. Pakipansin. And this world, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. This speaks of the judgment. Na balang araw na darating sa mundo, kaya yayanigin para matanggal yung dapat matanggal. Hello? Ano yung mga dapat matanggal? May idea na kayo. At yun yung dahilan kung bakit every time may pangangaral, meron tayong naririnig na masakit. Una-una, kaya ka nasasaktan kasi totoo. Tama, may bagay na mali na unless tanggalin natin, hindi matatanggal ang galit o puot ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng mahalin yung hindi mahal ng Diyos. Dahil pag inibig mo yung kinapupuotan ng Diyos, kaaway ka na ng Diyos. Tama? Hindi na natin bubuksan yung mga talata kasi tatagal tayo. Hindi mo po pwedeng galitin ng Diyos tapos i-expect mo, ligtas ka pa rin. Hindi. The mere fact na ginagalit mo ang Diyos, baka palatandaan yun na hindi ka ligtas. Hello? Kasi kung Kristiyano ka, nagkamali ka, may nagawa ka, na alam mong hindi gusto ng Diyos, hindi magtatagal pagsisisihan mo. Lord, patawad. At ang pangako ng Diyos, siya ay tapat at banal na tayo ay kaya kung anak ka ng Diyos, hindi mo papahabain yung listahan mo bago ka manghingi ng tawad. Minuminuto na tuwing may magagawa ka, patawad, Lord. Hindi ba, pastor, ano lang yun? Kalokohan yun? Na gawa ka ng gawa, and yet, hingi ka ng hingi ng tawad. Hindi kalokohan yun. Biyaya yun. Hello? Kasi kung walang paghingi ng tawad, ibig sabihin nun, walang pagsisisi. At kung wala kang pagsisisi, ang liwanag ng sinasabi ng Biblia, mapapahama ka. Tama? So, nandoon na tayo. Balikan natin yung verse 25. See that you refuse not him that speaketh. Huwag na natin patagalin.
Every time may pangangaral ng salita ng Diyos, sino nagsasalita? Ha? Hindi ba si pastor? Di ba kaya galit ka kay pastor eh? Pero dito ang sinasabi, kapatid, pagka narinig mo ang salita ng Diyos, hindi si pastor ang nagsasalita. Ba't ka galit kay pastor? Sa'yo ko narinig, pastor. Pero higit na mahalagang tanong, bakit mo narinig? O sige, sabihin na natin, sadyang ipinarinig ng pastor. Sige, sadya. Pero sa pastor ba galing yung mensahe? Ano? Kabuburahin ko yung dahilan mo para magalit sa pastor. Kasi walang dahilan para magalit ka. Pasalamat ka pa nga. Biyaya yung umiiral na naririnig mo. Why? Kasi binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon magsisi. Kasi kasalanan na ginagawa mo ngayon, hindi mo bibitawan, hindi mo pagsisisihan. O balang araw, kung di ka magsisi ngayon, magsisisi ka balang araw. Huli na. Hindi na pwede. Kaya nga, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sino yung kasama sa all? Lahat tayo. Kasama si pastor doon. Kayong pilit mong giyayakap, sabi ng Lord, bitawan mo, ayaw mo. Kayo yung mayaman, sa tingin nyo, asan kaya siya ngayon? Lord, susunod ako sa iyo kahit saan ka makarating. Mabigat yung dala mo, pwede ba bitawan mo? Bumalik ba siya sa Lord? Hindi na siya bumalik. Tumalikod siya at tuloy-tuloy lumayas. Why? Because he was very rich. And because he did not return, did he remain? Of course not. Did he render service? No. See that you refuse not him. That's speaking. Nabalik tayo sa 28 na. Wherefore, we receiving a kingdom. This is prophetic. Kasi ang kaligtasan is about we going to the kingdom. Yung kingdom dyan, of course, langit yan. Pero yung kingdom na unang isa-set up ng Lord dito sa mundo. Kung saan ang Panginoon ang hari. Kaya kung ngayon, habang nabubuhay tayo, hindi si Kristo yung nag-ahari sa buhay natin, ma-out of place ka pag dumating sa kaharian. Kasi hindi pa pwedeng doon mo pa lang siya susundin. Dapat ngayon pa lang, sinusunod na natin siya. Walang ibang Panginoon at hari sa buhay natin kundi siya. Hello? So, wherefore we receiving a kingdom which cannot be, hindi matitinag, hindi magbabago, hindi mapapawi, yun yung ibig sabihin ng cannot be moved. Let us have grace. Ito na. Kung meron mang umiiral na puwersa sa buhay natin, mga kapatid, ginamit ko yung salitang puwersa kasi yan yung pagkilos, paggalaw, yan yung pagbabago, yan yung pagganda, yan yung pag-unlad ng buhay.
Kung meron mang puwersa na kumikilos, it is grace. Maging yung paglilingkod sa Lord, alam mo ba na grace yun? Why? Kasi hindi tayo karapat-dapat lumapit eh. Hindi tayo karapat-dapat lumapit. Naalala niyo si John the Baptist? Nung nilapitan ng Panginoon, ang Panginoon na lumapit kay John the Baptist. At sabi niya kay John the Baptist, binyagan mo ako. Nagulat si John the Baptist, ha? Bakit? Hindi nga ako karapat-dapat magtali ng sintas mo. Hello? Ano sabi ni Kristo? Suffer it to be so, John, in order to fulfill all righteousness. Alam niyo kung ano yun? That is grace. Hindi karapat-dapat, and yet minarapat. Walang sino man sa atin dito karapat-dapat maglingkod. Hindi nga tayo po pwedeng magtali ng kanyang sintas. Pwede lang tayo yumuko, humalik sa lupa. Pero yung galawin siya, hindi pwede. Kaya yung paglilingkod, it is a product of grace. Kasi wala sino man sa atin dito karapat-dapat maglingkod. In the first place, hindi kailangan ng Diyos ang paglilingkod mo. Magagawa niya yung gusto niyang gawin na wala ka. Pero yung gusto ng Lord, gamitin tayo. Oh, that's something. Hello? Hindi kikilos ang Lord na wala siyang gagamiting instrumento. That is something. Baka nagmamadali ka pa, oh Lord! Di ba? Naalala niyo si Peter? Ayaw magpahugas ng paa. Pero sabi ng Lord, kung hindi kita huhugasan, wala kang bagay sa akin. Sabi ni Peter, Lord, paliguan mo na ako. Huwag lang paa, pati kamay at buong katawan na. Ano sabi ni Kristo? Hindi na kailangan kung ikaw ay nahugasan na. Take note. Nung maging Kristiyano tayo, lininis na tayo ng Panginoon. Pero dahil sa ating paglalakad sa mundo, nadudumihan yung ating, kaya tayo ay kailangan hugasan sa paa. Yan yung ministry natin sa bawat isa. Yan yung isa sa pinakamabigat na responsibilidad ng pastor. Yung maghugas ng paa. Kaya kung ikaw naman yung hinuhugasan, huwag ka naman manipa. Why? Kasi hayaan mong gawin ng pastor yung trabaho niya. Hello? Kasi hindi ka perfecto nung pumasok ka sa church. Kasama ka sa mga pasyenteng kailangan magpagaling. Kaya kung nandiyan ka naman, yung mga gamot na dapat inumin, thank you sa mga nagpapaalala, ha? Inumin mo naman. Tama? Salamat sa paalala. Salamat sa malasakit. Huwag ka pasaway. Tama? Kasi kung ikaw ay pasyente, pumasok sa simbahan, na imbis na gumaling, lalo ka pa lumalala, something is wrong. Hello? Wala tayong bayarang nurses at doktor sa loob ng simbahan, pero bawat isa sa atin, caregiver. Hello? Pasensya na, wala na akong maisip eh. Caregiver. Why? Kasi we take care of each other. Tama? Pahugas ka naman ng paa, huwag ka manipa. Inuhugasan ka na nga eh. So, bakit hindi tayo dapat magalit? Kasi, tingnan nyo. Let us have grace whereby we may underline the word serve. The word serve is the same word for the word worship. Letria. Kung saan nakakuha yung salitang idolatria.
Kaya dapat tama yung ina-idol mo. Tama yung wino-worship mo kasi kung sino yung ina-idol mo, yun yung pinaglilingkuran mo. Tingnan nyo. Nakulong na si Duterte, di ba? Oh, tingnan nyo yung mga sumusuporta kay Duterte. Kalat ng ginagawa laban sa pamilya Duterte, bumabalik dun sa mga, di ba? Lalong sumisikat si Sara eh. Hindi ako magtataka kung sa 2028 mananalong presidente yan. Hindi ako magtataka. Kasi lahat ng ginagawang paninira sa kanila, bumabalik. Why? Kasi marami nag-a-idol. Aminin nyo naman. Isa sa pinakamatinong syudad. Hindi ako Duterte ha. Bagamat pinaparatangan ako na ako raw si Duterte pag nakaganyan ako. Hanggang ngayon, iimbestiga ako kanino galing yun. Ipapatokhan ko. Hindi, di ba? Yung kapitan, yung piloto na in-interview sa Dahig, kasamahan ko sa FEUCAT yun. Si Reynaldo Acosta. In-interview siya. Kunento niya kung paano siya nagsimula kay Duterte. Yun yung din ako ba't siya nag-resign sa Philippine Air Force. Kasi kinuha siya ni Duterte. Piloto, FPRRD. At dahil doon, medyo gusto ko na rin si Duterte. Gusto siya nung kabrad ko eh. Tapang nun. Bro, ano yan? Tapang nun. First time na nagbiyahe kami, papuntang NPA infested ano. Naglanding kami mismo sa kampo ng NPA. Bago siya umalis ng helicopter, tinawag niya yung mga namumuno. Pinagmumura niya. Huwag niyo gagalawin tong helicopter! Walang gumalaw. Ganun katapang nun. Kaya magmula nun hanggang ngayon, sinundan niya para dalawin. Hindi ko alam kung nakita niya. Kasi bawal. Ngayon, nagkita sila ni Rocky. Sino. Kaya may nakakilala sa kanya, taga Davao. Kaya siya na-interview. Kasi ayaw niya magpakilala. Kaya siya na-interview. Uy, si Captain Acosta, no? Anyway, sino ang Panginoon natin? Kasi kung ang Panginoon natin, dapat ito yung iniisip natin. Kasamantalayin natin yung biyayang nasa atin. Kasi hindi lahat pwede maglingkod eh. Pero dahil ikaw, Kristiyano ka, ano ginagawa mo? Yun yung let us have grace. Samantalahin mo habang meron yan. Why? Kasi darating yung panahon, tapos na yan. Hindi ka na makakapaglingkod. Kasi yung paglilingkod na may score, may puntos, may bonus, at i-recognize ng Lord, yun yung paglilingkod mo yun. Kasi pag nasa langit na tayo, wala ka ng choice eh. Hindi ka na pwede magsuroy-suroy dun. Wala tayong gagawin doon kundi magpuri, magluwalhati sa Diyos. Kasama ng mga anghel na tumutugtog ng alpa. Wala tayong ibang business sa langit kundi ang sumamba. Kaya yung hindi mahilig sumamba habang nandirito sa lupa, baka hindi papasok ng langit. Ma-autoplay siya. Hello? Yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, hindi ka pwedeng pumasok sa langit. Bakit? Kasi wala ka ibang gagawin doon kundi yung kalooban ng Diyos. Hello? Let us have grace whereby
we may serve God. Pakiguhitan nyo acceptably.